That leads to our next question, no, Pastor. Ito na po, ipopost ko na. Yan. Ano po ang pagkakaiba ng Universal Church gaya ng sinasabi ng ibang sekta sa kaubuuan ng mga local churches bilang body of Christ? Akong sasagot. Sige po, Pastor Elmer. Kayo po muna. Yung, ano po ang pagkakaiba ng Universal Church gaya ng sinabi ng JL sa kabuuan ng local churches? Actually, walang nag-e-exist na Universal Church, kalokohan yan. Pastor, yun ang marami nagtuturo po niyan ngayon. Walang universal. Kailangan natin ma-distinguish. Kailangan natin ma-distinguish ang Kingdom of God, Family of God, at local New Testament Church. Pag naligtas ka, member ka kagad ng kaharian ng Diyos. Kingdom yon. At saka ng family ng Diyos. Kaya lang, kapag nabasa kasi nila na mayroon naggagala sa heaven, kala nila church yun, hindi. Kingdom yun o kaya family of God yun. Ayun yung tinutukoy nila, Pastor, doon sa word na Universal Church, yung heavenly tinutukoy nila. Hindi, walang heavenly, walang Universal Church. Local church lang ang tinayo ni Kristo. Local church lang. Wala kang makikita. Kasi nalilito sila dyan na ginagawa nilang universal. May narinig ako ito totoo to. I'm in conversation kapag nag-evangelize ako, nakikipag-usap ako regarding kaligtasan, nagwi-witness ako. May narinig ako na, lahat naman tayo anak ng Diyos Ganon. No? Lahat naman tayo, simbahan tayo ng Panginoon Ayun yung risk na yun. Yung word kasi na universal, ginagamit din yan at ayun ang hold ng Catholic Church na lahat ay anak ng Diyos. Walang universal, local church lang. Hindi Makita lahat natin yan hindi rin lahat anak ng Diyos, created by God, pero unsaved because of the fallen. 'Di ba? Because of the fallen man, because our forefather fell into sin. Created lang. Pero hindi not necessarily anak ng Diyos. Yan. Dapat maintindihan natin. Merong Kingdom of God, merong Family of God. Yan. Tapos, pagdating sa local church naman, the word church comes from the word ecclesia wala nang ginamitan ng word na ecclesia kahit saan, kundi pertains to the local church alone. Wala nang ecclesia. Na ang ecclesia is a Greek word defined as a called out assembly or congregation. Called out assembly or congregation. Paano pumasok ang universal doon, di ba? Called out di ba? Ito po kasi yung ino-hold ng iba yung sa 1 Corinthians 12 to 14, ipopost ko lang. 1 Corinthians 12 to 14. So, ipakita natin dito sa screen. So, sabi Pastor Mike yan. Stream ko muna ito. Yan, For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Okay? For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. Ito yung argument ng Universal Church. Ang argument ng Universal Church na Universal Church. Ang argument nung yung idea na yon na Universal Church doctrine or whatever you want to call it is as long as si Kristo ang nananaig, si Kristo ang Diyos sa simbahan na yan, and may baptism, ganon, at dahil nga sa Hudyo at sa Hintil, lahat as long as si Jesus nga ang ang ulo niyan, Christ is the head, part yan ng simbahan. Body of Christ yan. Yun. Kung naman na magsasalita. Sige pa, Pastor Elmer. So, ang kausap ni Pablo dyan ay ang Corinthian Church.
At ang tinutukoy niyang one body diyan, one baptism, one faith, ay ang local church church. ng, at yan ay one body. Isang silang katawan. Opo. Yon, ang tinatawag na isang katawan ay ang local church na merong isang baptism, isang pananampalataya, isang Isa lang. practice. Isa lang. Yung Paano audience naman kasi pumasok ang universal diyan? Pinipilit no? nila Pinipilit nilang ipasok ang universal diyan dahil dun sa paniniwala na gusto nila ng laya na kapag ka na-born again ka, wala nang obligasyon, part na ako ng church, and I can do whatever I want to do. Saan ka nakakita ng Diyos nagke-create ng ganung klaseng rule o polisiya? Wala. Diba? Ang Diyos ay maayos. At kapag ka nag-create siya ng policy, ay talagang maliwanag na maliwanag yan. At ang isang local church na ipinapakita at nilalarawan sa akin ni Pablo doon sa sulat na yan ay yung Corinthian church na napaka-carnal pa nga But it's a local church. Opo. Kaya naman po ako nagpakita kaya ko naman po talaga gusto sana talaga itong pag-usapan kasi from personal experience din, dahil nga Baptist ako, no? May mga, para maging clear din po kasi Pastor Mike, no? Pastor Elmer, may mga umalis po kasi sa simbahan ng Baptist, no? At sila ay lumipat sa simbahan na hindi Baptist. Okay? At ang argument ay parehas din naman, may praise and worship din naman, Bible din naman ang tinuturo, si Jesus din naman ang ang head, ganyan, ang pinipreach, ganyan. And mas liberal lang na konti, pero gusto ko lang talaga maging clear, no? Paano po 'yon? Kasi Baptist siya tapos lumipat siya doon. Let's say it comes to being baptized na doon sa simbahan na 'yon. Ganon. So, tapos i-claim dahil nga ang claim, no, ng simbahan na 'yan ay okay, Baptist ka dati, simbahan din naman 'to ng Panginoon. Ganon. Church din naman kasi 'to ng Panginoon Kaya okay dito, okay pa rin dito. Ganon. Mas mababait kami, 'yun ang argument Mas kami, mas cool kami dito, ganyan. So gusto ko lang maging clear 'yon. Kasi I'm sure sa simbahan natin, meron ding mga ganyang katanungan. Mga kapatid na hindi Baptist, mga kapatid na hindi naman part ng simbahan at nagsisimba sa ibang simbahan, ganon. So, gusto ko lang maging clear yung term na because tinuturo nga nila ang universalism as a church, hindi local. Gaya na tinuturo nating mga Baptist. Sige po. Sino ba? Pastor Elmer, sige po. Ako. Pastor Elmer. Okay. Kasi itong mga taong ito, hindi sila naturuan o hindi sa kanila mahalaga yung authority. Mahalagang authority. At ang church ay mayroong authority. Nanggaling yan mula kay Kristo at yan ay down the line hanggang sa panahon natin ngayon. Pinaglayan. Naging katangian yan ng mga totoong churches mula ng panahon ni Kristo. Bagamat dumaan sa katakot-takot na persecution ng church, pero inobserve nila yan. Hindi naman natin inimbento yan hanggang sa panahon ngayon. You see? Mayroong mga taong gusto, Kristiyano siya, spiritual siya, at gusto niya magtayo ng church. Dalawa lang yan. Either ayaw niya maging bahagi ng isang church na naniniwala sa authority. Ayaw niya. At gusto niya magtayo. Gusto niya maging pastor. Pero ayaw niya maging bahagi. At may consequences yan in the future, siyempre. Later on, kapag yung kasalan na ang pinag-uusapan. Kasi, itinagi naman talaga na ang totoong church ng Panginoon, yun ang kanyang pakakasalan. Wala nga lang sa tanong dito, kaya hindi natin bubuksan yan. Yes, tanong ninyo. Bubuksan natin. Pastor Mike, yes tayo, or no? Yes or no question kay Pastor Mike. Yes or no answer. Okay? Yes or no answer, Pastor Mike. Kapag isang Kristiyano, so part siya dati ng local church na may authorization. Okay?
na may na authorized, no? Let's say yung hindi na ako magpapangalan ng denomination. At kapag siya ay lumipat sa isang simbahan, okay, na naniniwala na hindi kailangan ng authority at lahat ng yan, basta si Jesus ang ulo niyan, lahat ng tayo, isa tayo, lahat tayo simbahan, lahat tayo asawa ng Panginoong Jesus, sila po ba ay necessary magiging part ng talagang ng church, no, ng local church per se? Ano kasi yan, Brother Tim, Mm. yung sinabi ni Pastor Elmer kanina, yung members of the family of God, citizens of the kingdom of God, ang expression nun ay ang local church. So, how can you prove na ikaw talaga yung part ng family of God at citizen ka ng kingdom of God kung hindi ka mag-stay sa isang local church? Again, marami kasing parts yan like yung andyan yung submission, andyan yung authority, andyan yung heading ng pastor, shepherding ng pastor. So, ayun kasi yung pagsakop nun ang isang born again, siya ay nagpapasakop doon sa binigay ng Panginoon sa kanya. Okay? At yun ay matatanggap lamang natin sa local church. Now, going back doon sa ako personally, ang tawag kasi doon, apostasy, yung turning away from the truth. So, of course, it's hard word, no, yung apostasy. Yung tayo nga, yung ako hindi naman ako naniniwala na ang isa totoong mananampalataya ay tatalikod talaga sa katotohanan. So, mainly said, yung word na apostasy is never touch yung truth ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga siya part nung hindi pa siya naka-experience ng heavenly gift that is coming from God. So, proof kasi yan it is an expression yung authenticity na ikaw talaga ay pamilya ng Diyos at ikaw talaga ay citizen ng kingdom. So, if you're gonna go to a place without any authority, like parang ganito, cool din naman magsimba sa Catholic, para parehas lang naman tayo di ba? Exactly. Opo. So, sabihin, hindi siya truth seeker. Ang family of God at ang citizens of God, of the kingdom of God, is hindi lang tayo truth seekers, kundi truth upholders tayo. Tayo ay nananindigan sa katotohanan. Kaya merong local church. Kaya tayo nanatili dyan. Kasi dyan natin yan pinapagtibay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Mm-hmm. So, ayun. Ayun. Salamat. Ayun, nasabi mo ang born again, no? I'm just so tired na nababansag akong, ay, born again ka? Born again church kayo? So, maging clear tayo dun sa word na born again na yan, no? Hindi naman kasi simbahan ang born again, no? Born again, Pastor Elmer, no? It's an experience. Being born again is an experience, It's a new birth. It's not a name of a denomination. Yeah. So, yan sa mga viewers natin ngayon, please, wag niyo na akong tanungin. Ay, born again ba si Brother TJ? When I say that, being of course, being friendly, ako po, born again Baptist po ako. Yan. Okay? Okay na. So, nasagot na natin yan, no? So, local kasi ang simbahan, hindi siya universal. Maging clear tayo dyan. Right? And it's biblical. Yan ang biblical church organization. Siya may authorization at siya ay local at siya ay independent. Ang sabi po ng Health Beauty, nakakatuwa naman ng question. Ayan. Sabi po ni Brian De La Peña from Barangay Pansol, amen. Yan. Kasi nga nanggaling yan sa word na ecclesia at ang ecclesia ay called out congregation or assembly. Paano magiging universal yan? Di ba? Commonly translated as church in the New Testament. Kaya nagbigay pa na ng example yun sa Acts chapter 11 verse 26 kung saan si Barnabas at saka si Saulo
ay nag-meet sa church. So, ecclesia yun sa Antioch. At sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, Paul says that he had persecuted the church. So, ecclesia yun. O, sabi niya, he persecuted the church of God. Ecclesia yun O, paano mo ba pe-persecute ang universal? O, di ba? Ano yun yung assembling. Yung Oo, the pagsama-sama. called out as- Ayun yung pinersecute ni Paul. Kaya nga Oo, the nahuhuli called- sila di ba, Pastor? Kaya nga nalalaman Oo. kung nasan sila Kasi The called out nagtitipon-tipon sila ng assembly. panahon na yun. The called out assembly then is a congregation of believers whom God has called out of the world and into His marvelous light. Into His marvelous light sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Local church yan. Walang universal. Pero may Alright. family of God, may kingdom of God. At doon Ano? ang kingdom of God at family of God, ang requirement yan, manampalataya ka lang. Yun. Punta ka na sa langit. Masave ka lang. Masave ka lang. Mostly ayun yung profession of faith. Professions of faith. Yung mga walang Profession ayaw ng obligasyon, ayaw maging part ng local. At yung mga nagtayo naman ng local na ayaw ng authority, gusto kasi niya, magtatayo siya ng sarili niya kahit walang authority. Yan yung di na natin sasabihin. Dito. Basically, ito, para team, ito yung mga nagpo-profess na sila ay saved pero ayaw sumunod kay Jesus. Ayaw niya maging follower of Jesus Christ. Kasi to be part of the local church, you are committing to following the Lord. Exactly. Following Jesus. Daily. Kaya sabi ng Panginoon, you have to carry your cross every day. Gusto ko lang kaya siguro tinanong kasi meron po kasi mga sekta na in-identify nila yan that they are a universal church. And meron din, sadly, hindi lang by mere identification kundi as an individual, ayan po ay in-identify nila ang kanilang sarili as a Christian that is a universalist. So siguro kaya yan tinanong So siguro ang tanong, tama ba na maging part ng isang universalist church teaching? Hindi po. Mali po. Hindi ka pwedeng maging member nang hindi naman nag-exist. Hindi ka pwedeng maging bahagi ng anumang bagay na hindi naman umiiral in the first place. Hindi naman umiiral yan Hindi naman totoo na merong universal May family. May kingdom of God. Which the only requirement is to be born again. Ba't kaya, Pastor? Ba't kaya nila, ano kayang sumagi sa isip nila? But why they decided to believe that and to teach that type of of teaching? Yung katulad ng binasa mo one body, one faith, one baptism. Ang interpretasyon nila diyan ay universal. Yan yung mga theologian na meron ng binubuong conclusion sa isip nila at hahanap sila ng mga verses na pwede nilang ipasok yung kanilang idea doon. Napag-aralan natin, di ba, sa theology, nahayaan natin na ang scripture ang magsasalita. At ano ang doktrina sinasabi o ilalahad ng isang ng salita ng Diyos. Yun ang doktrina. Hindi yung meron ka ng conclusion. Sa tingin ko, merong universal, hahanap ka ngayon. Kapag gaganyan ang sistema mo, napakadali. Kita mo. Sige po. Katulad ng mga Jehovah. Kita mo. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Binasa nila yung verse 19 na kung kay Kristo ko lang aasa sa buhay na ito, ikaw ang pinakakawawa. Meron na silang conclusion Pero ayaw nilang basahin yung verse 20, ayaw nilang basahin yung verse 18, verse 17, verse 16. Kasi yun ay nasa loob ng isang konteksto na kung hindi si Kristo isinilang, kung hindi si Kristo nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Tapos ikaw ay nananampalataya kay Kristo, talagang pinakakawawa ka. Pero hindi naman ganun Si Kristo ay nabuhay. Ganon. Napakadaling maliin ng Bible. At kapag inosente ka, ignoramos ka sa Bible, ikaw ang mga masisila ng mga manloloko na yan. Aray ko. Tsaka yun yung
yung mga as an individual, ayaw nila na merong sumasakop sa kanilang authority talaga. Ayun yung isa So, sa ayaw nila eh. yung Isa yan sa trademark ng tao, di ba? We don't like authority. rejection talaga ng authority. Yung Tayo authority of pa. God, Naku, authority pare-pareho of the tayo local dyan. church, authority That of the is pastor. one thing that we hate. Mhm. No, because we are rebellious. Kita mo, di ba? Ang salita nga na ginamit ni Pablo nung in-identify tayo, di ba? Tayo ay children of disobedience. So, Obedience. kita mo. Our Authority. Father which is the devil, sabi ni Jesus. Okay, so ano na tayo tatlo off topic na tayo. But anyway, maraming salamat Pastor Mike, Pastor Elmer sa sagot na yan. Ngayon, we'll go to a more organizational question, no? Question na maganda masasagot in terms of in terms of roles, 'di ba? Role, ano ba talaga ang role ng isang pastor, ng isang member, ng isang leader, so on and so forth. And I think itong question na to ay kaya nga isa to sa mga huli kong kasi this is one of the these are one of the questions na mahirap sagutin, no? At talagang mga batikan at eksperyensyadong mga pastor lang na nagmamahal talaga ng tunay sa mga members ang makakasagot nito ng maayos. So I'm sure na eksperyensyado at mapagmahal naman ang ating mga pastor dito sa Gateway. So ipakita na natin, no? Ilabas na natin. All right?